Ano bang basa niyo rito? Bakit lumalabas na naging intense yung atake sa inyo online nitong mga DDS trolls, nitong mga DDS fanatics? Ano po bang basa ninyo, Father Flavi? Ah, Tingin ko nagmula ito nung Biyernes, nung kasama natin ang pito siyam na magigiting na kaibigan Pilipino na nagsampa ng kaso laban kay VP Sara tungkol sa plunder, bribery, malversation, and two other cases. At ako yung isa sa nagsalita o nangunang nagsalita laban sa mga katiwalian ng kanyang ah, departamento, pamumuno at ugaling hindi karapat-dapat bilang isang vice presidente. So dahil Mm, dito ay umulad ang batikos na hindi naman bago sa atin. mm. So Okay. doon tingin ko nanggagaling yung kanilang pagbabatikos. Na-trigger sila dahil isa po kayo sa mga petitioners diyan, isa po sa mga nagsampa ng reklamo diyan po sa Totoo Office of the yun, totoo yun. Ombudsman laban sa Vice President. Napansin ko nga rin, naging intense po yung atake nila dito kay Professor Shelo Magno. Tama? Napansin ko rin. Magkasama kami, Michelo. Oo. Kasama rin po siya sa mga nagreklamo laban sa Vice Presidente. Opo. Pero sige, kasi parang pag tinitingnan ko po yung mga atake sa inyo online, parang sabi ko, open secret ito eh. At ito ay actually storya kung paano ang isang tao kayang talunin ang tinatawag na drug addiction, hindi po ba? Sige, pag-usapan Totoo. natin yung issue na yan. Isa po yun sa mga binabatong issue sa inyo, no? Yung dati po kayong gumagamit. At ngayon po, kayo yung tumutulong dito po sa mga gumagamit ng illegal na droga at of course, tumutulong doon po sa ng mga nabiktima ng Duterte drug war. Can you talk about that po? Yung ating pagiging, yung aking nakaraan na paggamit ng droga ay isang bagay na hindi ko itinago sa aking paghuhubog bilang seminarista. Kilala ito nung ako ay seminarista pa. Ako ay nagtrabaho sa drug rehab. Ilan lang kami nagtrabaho sa drug rehab doon. At sa simulat sa Paul, nung aking application sa Christ the King, ay sinabi ko na meron ako nakaraan. At naniniwala ako sa pagiging bukas, lalo na sa isang taong hinuhubog o fino-form na kapag ang tao o ang foreman ay isang bukas sa paggabay, mas nagagabayan siya ng lubusan gaya ng nangyari sa akin. So pinayagan ako magtrabaho sa drug rehab, mas lumalim ang aking spiritualidad, ang pananampalataya at panalangin ay mas napagtibay gaya ng Diyos na nakisalamuha hindi sa mga makapangyarihan, hindi sa mga mayayaman, bagko sa mga sugatan, sa mga isinangtabi ng lipunan at pilit patahimikin. So, nung ako'y naging pare, pinahayag ko rin to at sa ilang sa ilang programa at hanggang nung kay Duterte, no? Mm. Hanggang kay Duterte sinabi ko na bilang isang drug addict dati, hindi dapat hindi dapat patayin sapagkat may pag-asa eh. At yung pag-asang yon, klaro, dahil pinagdanan ko. Mm. So merong ano, Ang mali may, ko lang siguro nung nag-compute ng taon, but it's a very slim, napakababaw na hindi, mali ang computation niya, nag-a-addict pa yan sa seminaryo. I admit na nung ako ay Regency. Regency ay isang panahon nang lumalabas kami at nagninilay. Nakalubog kami sa mga komunidad. Tutuloy ba ako? Para sa akin ba to? Meron 2 araw na nagkita kami ng aking, alam mo naman, tao din ako, may love life din naman ako dati. So, mm. naghilapse ako nun. Something that I've admitted as well. That was in Mm. 2002. And after that, 2002. 2002 yung last. And since then, till today, I've been very sober. And all the more, my resolve.
na ang droga ay isang mental health issue, kaya ito ay dapat tugunan din sa tamang pamamaraan, hindi sa gatilyo o sa pagpapasabog ng bungo. Kasi parang madali namang basahin yung talking points and narratives sa mga DDS, sa mga kritika ninyo. Yes. They're trying to throw Totoo. the hypocrisy card laban sa inyo na sinasabi, ikaw nga adik, hindi ka pa nga nagbabago. Di ba yung ganun, binabalik nila yun eh. And in Meron. fact, actually, sumasabog din naman sa mukha nila yan, yung mga ganyang argumento. Pero yun nga po, given your experience, given your very powerful narrative and story, ano po ba yung pwedeng matutuhan dito ng mga policymakers, ng mga nasa gobyerno, pati na rin po ng mga nandyan, yung nasasadlak sa ganyang public health issue? Magandang sa usaping polisiya, i-diagnose natin ng tama. Hindi gaya nung ginawa ng dating Presidente Duterte, na instead of approaching it as a public health, ginawa niyang peace and order. Parang matagal na natin nadinig yan, ano? Pero Mm. ganun pa man, yun pa rin eh. Ganun niya tinugunan. Gatilyo instead na rehabilitasyon. Pangalawa, yung rehabilitasyon, hindi pwedeng massive to. Ang rehabilitasyon ay tutok yan eh. Now, ako ay gumagabay pa sa mga pailan-ilan, kumukuha pa ako ng pasyente para magabayan. And one-on-one yan. Ang pinakamarami, 1:3. Depende sa Mm. capacity ng counselor. Pangatlo, sa pagpapatatag ng mga drug rehab, huwag natin isang tabi yung community drug-based rehab. Meron tinatawag na community drug-based rehab Mm. kung saan kapag ang tao ay nagsisimula, kapag ang drug addict ay hindi pa nalululong, kapag ang tumitikim pa lang, pwede pa rin siyang matulungan within a community setting. And this has been ongoing, and one of the institutions, private, na pwede makipagtulungan ng gobyerno ay yung Sanlakbay sa Archdiocese of Manila. Ang Bulacan meron din, ang Caloocan meron din. So may mga sangay na sinimulan na sana tignan ng mga local governments kung paano pa makapag-ugnayan. At isang bagay na nakikita kong pwedeng mapagtibay is yung pagkakataon mabigyan sila ng trabaho. Ang Mm. problema dito yung stigma eh, na ay drug addict yan, wala nang kinabukasan yan. Huwag naman. Huwag Mm. naman. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nalulugmok sa putik. Ganon din ito mga tao. Bigyan natin ng pagkakataon. And dito pwede pumasok ang gobyerno sa mga possible livelihood, employment, sa dami ng pagkakataon at pwede natin ibigay sa kanila. So, sa ganong paraan, sa policy, sa interaction, sa critical collaborations, madami magagawa po ang gobyerno. Yung sa inyo po pala, no? Gaano katagal po kayo gumamit at paano kayo nakawala doon? Kasi isang pwedeng mapulutan ng aral po yan, hindi po ba? Yes. Unang-una sa akin, Christian, was inamin ko na may problema ako. Mm. Hindi ko sinantabi na kaya ko to. Inamin ko na hindi ko kaya, na nakalugbok na ako at kailangan ko ng tulong. So, ang pinili kong pamamaraan sa para matulungan yung sarili ko ay nagkulong ako sa isang monasteryo at sinubukan ko yung cold turkey na Hinto lahat. approach. Hinto lahat, drastic na hinto, at ako ay napalibutan ng katahimikan, ako ay napalibutan ng kapilya, ako ay nasa loob ng, parang sabihin natin, monasteryo. Doon ako nakaramdam mga yung mag-chill, manginig, pagpawisan kahit malamig, withdrawal for short. Ako ay tumira doon more or less mga 9 na araw at hindi madali. Pero yun ang sinasabi ko, aminin na merong problema,
humanap ng mga taong maari makatulong. Pangatlo ay may kasamang disiplina at panalangin. Kung meron Mm. panlima, ito yung kaisipan na hindi dito magwawakas ang aking buhay. In English, I would put it as, during my lowest point, it was there when mercy found me. Mm. Mercy found me at my darkest moment. Wala akong kilalang tao na gumaling sa addiction na hindi naniwala sa higher power o sa Diyos o sa tulong ng may kapal. Lahat ay kinakailangan ng tulong. So itong limang suggestion sa aking ibinahagi, aminin nyo may problema, humingi ng tulong, merong kinakailangan disiplina para sa pagbabago. Pang-apat, mayroong Diyos na nagpapatawad na bumaling tayo. Panlima, hindi dito nagtatapos ang ating buhay.